So hello guys, welcome back again. So for number 7, what is the least common multiple of A, B, and C if A, B, and C are prime numbers and A is not equal to B and B is not equal to C? So what do you mean by prime numbers? So prime numbers are those numbers that are greater than 1 but cannot be divided by any number other than itself. So, what are the examples of prime numbers? Example 2. Okay, so, meaning yan, pwede lang siya ma-divide sa self niya. So, 2 divided by 2, 1. So, yan lang 2. So, 3. Di ba, wala na ibang pwede makadivide sa 3. Kundi, ang sarili niya lang din. And 5. Di ba, wala nang iba. Hindi tulad sa 6. Yung 6 kasi, 6 divided by 2. Pwede, 6 divided by 3. Ito siya lang talaga. So, 7. Wala na rin iba sa 7. 11. Ganyan. Yan sila, tinatawag yan sila na prime numbers. Pero, dito sa question na to, natin siya mag-matter. Least common multiple, meaning yan, yung pinaka-least daw na pwede i-multiply. So, saan daw dito? So, for letter A plus B plus C. Letter B, A, B squared, C cubed. Letter C, A, B, C. Or letter D, A plus B divided by C. So, since yung tinatanong dito is least common multiple, meaning, multiply yan siya. Multiple, from the word multiple. Okay? So, depende lang sa inyo kung paano yung pag-intindi nyo sa question as long as tama yung sagot. So, least common multiple. So, eto, mali na yan sila lahat. So, letter C tayo. 7, letter C. Okay, so meaning, it is the product of A, B, or C. So, example, kung A, B, C, letter A is 1, letter B is 2, and letter C is 3. So, pag hanapin natin yung least common multiple nila, if we assume na number yun sila, so, ganyan lang. So, 1 times 2, 2 times 3 equals 6. Okay. Next. Number 8. So, if x is positive and y is negative, which of the following is positive? Letter A, xy. B, negative xy. Letter C, xy. Or D, negative xy. Okay. So, again, if x is positive and y is negative, which of the following is positive? Letter A, xy. B, negative xy. C, xy. Letter D, negative xy. Okay, so, ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Okay, try nyo isipin kung paano yan siya. Okay. So, solve natin. If x is positive daw, so x equals positive, so positive is plus sign. And y is negative. Okay. So, minus sign. Which of the following is positive? So, saan daw dyan ang magiging positive yung answer? Okay, so dapat positive. So, dapat ang equal nito nila equals positive. Dito. So, x and y. So, since x is positive, y is negative. So, multiply yan natin. Okay, so, x times y. Di ba positive times negative, always negative yun siya. So, mali yung A. Next, letter B. Negative x times y.
So, since wait lang ha. Since negative si x. Okay. Wait. Letter C muna tayo. So, x and y. So, same pa rin sa A. So, multiply natin. So, positive times negative equals negative. Pero pagdating dito, negative times negative, positive. Ang sagot dito guys is letter D. Bakit? Kasi negative no. So since x is positive, si y is negative times positive times negative. Tama na. Negative times positive x equals negative times negative equals positive. Kaya letter D. Okay. So, dito naman, dito medyo sa letter B, parang same din sila. So, negative. So, x kasi. So, positive. Negative yan siya dyan. Considered as negative siya. And ang y is negative is positive. Medyo may slight difference siguro ang dalawa, kaya letter D yung sagot. Negative times positive. Negative times positive. Basta yan na yung sagot, letter D. Okay. So for number 9, if x equals 2 to the power of 2 and y equals 1 over x and z equals y over 4, then A is, for letter A, x is less than y less than z. Letter B, z is less than y less than x. Letter C, x is less than z less than y. And letter D, y is less than x and less than z. So what is the correct answer? Again. So, solve natin. X daw equals 2 to the power of 2. What is 2 to the power of 2? 2 times 2, 4. So, meaning x equals 4. Next, y equals 1 over x, which is, ang x is 4. So, y equals 1/4. Okay. 1/4 na ang y. Then, z equals y to the power of 4. Okay. To the power of 4. So, meaning, 1/4 times 1/4 equals
1 times 1, 1. 4 times 4, 16. 1, 16. Times 1/4. Ito, 1 pa yan. 2, so pangatlo pa to. Okay. Times 1, 1. 16 times 4, 16 times 4. 6 times 4, 24. Carry 2, 1 times 4. 4 plus 2, 6, 64. 64 times 1/4 equals 1 times 1, 1. 64 times 4. 4 times 4, 16. Carry 1. 6 times 4, 24. 25 to 56. Okay. So, what is a correct answer? Alin ba dito ang pinakamalaki? Okay. Alin ang pinakamaliit? So, ano sa tingin niyo ang sagot? Kung compare natin, sorry. Kung compare natin ang 1/4 sa 1/256, alin ang mas malaki? Mas malaki ang 1/4. Okay, so hindi tayo mag-base dahil 256 to, ito na yung malaki. So, mali yan siya. Ito, meaning, pag sa fractions kasi, pag malaki yung denominator, meaning, mas, yun siya, mas malayo. So, ito kasi yung denominator, ito yung numerator, tawag dyan. Okay. Ang 1/4 is ganyan yan siya, oh. Ito, 1/2 yan. So, kung i-half mo yan, sorry. Okay, maingay sa labas. So, kung i-half mo yan, so, 1/2 pag ganyan lang. Okay. Pag 1/4 naman is ganyan. So, slice lang. So, yan lang makuha mo, 1/4. Pag 1/256, so, dapat, masyadong maliit na yan siya. Mga ganyan lang. Kasi, divide mo yung, parang pizza lang, divide mo into 256 slices. So, diba, mas malaki pa yung 1/4. Kaya, panalo dito ang 1/4. Tapos, yung x is 4. So, mas malaki siya. So, pag tayo yan magsulat, so, pinakamaliit natin is y. Tapos, next is yung z. Tapos, next is yung x. Okay. So, dito, check natin. X is less than y daw. X is less than y. Di ba mas malaki si x kaysa kay y? Kay 4 siya. So, wrong yan. Letter D muna tayo. Letter D, y is less than x. Tama, diba? Ito siya mas maliit kaysa dito. So, tama lang. And x is less than z. So, mali pa rin. X is less than z. 4 nga yung x. So, mali yung letter D. So, letter C tayo. X is less than z. Less than. So, mali pa rin. Which means, letter B, tama na to. Letter Z is less than y. And y is less than x. Tama na. Ano pala to? Si letter Z
Okay. Ito si letter G. Tapos nandito si letter Y. Ano pala sila? Si Y is 1/4. Si X is 4. Kaya yan siya ganyan. Okay, wag kayo malito kasi dito nag-ano pa tayo ng exponent na 4. Kaya circle lang natin. Pero ang sagot talaga dyan sa letter Z is ito ang 1/256. Okay, so the correct answer is letter B. Next, number 10. If x over y equals 8, which of the following must be true? A. X can be 0. B. X and y cannot both be integers. C. X and y must both have the same signs. Or D. X and y must both be multiples of 8. So, what is the correct answer? If x and y equals 8, which of the following must be true? For number 10. X, Y. So, try natin. So, kung sabihin X, okay. So, pag letter A kasi, X, Y equals 8. So, kung gawin natin 0 ang X, so 0, so hindi na yan siya pwede. Kasi what if pala yung Y is 2? Na 0 divided by 2 equals 0 na yan siya. So, mali na ang A. So, pag letter B naman tayo, X and Y cannot both be integers. Hindi rin yan siya. Iba yung integers. Then, letter C. X and Y must both have the same signs. Signs meaning, example, 8 man. So, X. So, sabihin natin na 16 over 2 equals 8, diba? So, since 16 divided by 2 equals 8, positive yan sila lahat. So, what if pala negative to siya? Kung negative divided by positive, ang sagot is negative. So, magiging mali na. So, dapat siya same. So, what if, sabihin natin, negative din to. May mag-change ba? Negative divided by negative equals positive pa rin. Kaya, yung sagot natin is letter C na. Pag mahanap niyo na yung tamang sagot, tas feel niyo sure na kayo na yun na yung sagot, wag na mag-change para hindi sayang ang oras. Okay, next. X squared if the square root of x squared minus 8x plus 16 equals x minus 4, then x equals, ano yung x? A, 4 only. B, x is greater than or equal to 4. C, negative 4 and 4 only. D, any real number. So, equals x minus 4. So, square root daw x2, kita na, minus 8x plus 16. Ang sagot daw dyan is, lagay natin dito x minus 4. So, ano daw yung x? Meron kasi yung trick dyan. Yung ginagawa ko dati. Pero, di ko na malala ngayon. Basta,
check lang natin, ganyan lang yun. So, x minus 4 daw. So, since think of a number na pag i-multiply mo ng dalawang beses is magiging 16. So, di ba 4? Okay. So, x minus 4. 4 times 4, 16. Tapos, yung sa gitna kasi is yung additional dito. Para ma-check nyo if tama yung sagot nyo. So, 4 plus 4 equals 8. Yan. So, negative 8. Thus, x times x equals x squared. Okay, so x times x and x plus x is different. Bakit? Kasi pag sabihin mo x plus x equals, magiging 2x yun siya. Okay, pag i-add mo. Bakit? Kasi meron tayong imaginary 1 dyan. Imaginary 1. Tapos, pag sabihin mong x multiply to x, yan na yung magiging x squared. Yan yung difference ng dalawa. So, ang sagot natin ay x is less than or equal to 4. Next, give the simplest form of x plus y over y minus 1 and 1 minus x plus y over 1 over y minus 1. A, x plus y over x minus 1. B, x minus 1 over x plus y. C, negative y dx squared less y squared. Paano ba ang easiest way to do this? Okay, so ano ang sagot niyo? What is your answer? X. Paano? First is, multiply muna natin ang x pati y minus 1. Okay. Para yung x is malagay natin sa taas. So, x multiply y minus 1 plus, kasi ito may plus pa, plus x plus y over y minus 1 divided by ito, next divide yung malaking line, same pa rin since 1 yan siya instead of x, so parang yung y minus 1 lang diretso. Okay, so y minus 1 minus x plus y. So, copy lang dito, x plus y. Then, over, same pa rin, dito, y minus 1 equals.
x, y, minus x. Bakit x? X times 1. So, x lang. Dito, xy kasi. Plus x times wala na yan siya. Dito lang pala part. So, copy na lang dito. Plus x plus y. Okay. Tapos, since same denominator, so cancel. Cancel yan sila. So, ito na lang natira. Yung numerator sa taas, pati yung numerator sa baba. So, y minus 1 minus x. Negative times positive, kaya naging negative y. Next is ito. Okay, so xy minus x. Equals y x xy sige, iyan naman natin para hindi makalito. Diba xy plus y, same sila, xy plus y, tapos negative x minus 1. Bakit kinuha natin ang negative x? Kasi same yan sila y, yung dalawa. So, kunin natin yung hindi same. Okay, next is y. Dito, bakit yan? Natira na lang. Since negative x plus x equals, wala na. Kaya xy plus y na lang. Dito rin, y minus y, wala na. Kaya y, then x plus 1. Kasi, same man sila may y. Kaya, ilabas natin yung y. So, since maglabas tayo ng y, kaya nagiging x plus 1 na lang. 1, kasi isa lang yung y. Okay, next. Ito naman. So, negative x plus 1. Okay, kunin na natin yung negative para ma-x na natin. Eliminate. Okay. So, y divided by negative equals negative y. Ayan. Okay. Sana nag-gets nyo lang paano i-solve. Yan siya. So, the correct answer is letter C. Okay. So, if nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe for more videos. Okay, proceed tayo sa number 13 for our next video. Thank you for watching.